Sino ka pa ba pagkatapos mo tanggalin ng pagiging OFW mo? Kasi ilang taon ka nang nasa abroad, ilang taon ka nang kailangan, ilang taon ka nang may padala. Pero tanong ko lang, kapag tinanggal ng trabaho mo, ang remittance mo, ang pagiging OFW mo, sino ka na? Kasi ginawa mo ang lahat para sa kanila. Ikaw ang nagpatayo ng bahay, ikaw ang nagpaaral, ikaw ang nag-ahon. Pero habang binubuo mo ang buhay ng iba, unti-unti mong winawasak ang sarili mo. Yung dating ikaw, may pangarap, may hilig, may personalidad, pero naiwan sa eroplano years ago. Kaya maraming OFW ang pagod na pagod kahit successful sa tingin ng iba. Kasi ang buong pagkatao mo, ginawa mong machine. Trabaho, padala, trabaho ulit. Hanggang cycle lang. Hindi ka tinatanong kung masaya ka. Tinatanong ka lang kung kailan ka magpapadala. At sa sobrang tagal, ikaw na rin ang naniniwalang iyon na lang ang silbi mo. So please, makinig po kayo. Hindi ka pinanganak para maging tool ng survival ng ibang tao. Tao ka, may pangarap ka, may gusto ka, may buhay ka rin. Hindi masama mangarap para sa sarili mo. Hindi selfish ang magtanong, anong gusto kong maging pag-uwi ko. Simulan mo ulit, kahit maliit, kahit tahimik, kahit walang palakpak. Kaya tandaan, hindi ka remittance machine lang. Tao ka na may sariling pangarap. Kasi oo, mahal mo ang pamilya mo. Oo, ginagawa mo lahat para sa kanila. Pero wag mong kalimutan, may buhay ka rin. Kailangan mong buuin. Mangarap ka ulit, magplano ka para sa sarili mo. Gumawa ka ng future na hindi lang kahon ng padala ang laman. Kasi balang araw, kapag tumigil ang padala, dapat may matira. Ikaw. At dapat balang araw, kapag hindi mo na kaya, may sarili kang pundar, may sarili kang ipon, may pera ka. Kasi mahirap, masakit, mang-aminin. Pagkatapos ng maraming taon na pagtatrabaho at pagiging OFW, pag wala ka ng padala, wala ka na ring kwenta at hindi ka na kilala.